Solve natin 'tong problem sa geotechnical engineering, no? Under sa shear strength ng soil na topic. A consolidated drain shear test is performed on a equationless soil sample. Failure occurred when the normal stress is 6,300 psi and the shear stress is 4,200 psi. So, ito yung pinapahanap, angle of internal friction, angle of the failure plane, and maximum principal stress. Okay, so drawing mo natin yung may figure natin dito, no? Okay, so ito consolidated naman siya, drain test. So, ganito yan, no? Okay. Ito yung ating radius. Radius, no? Okay. So, dito, hinahanap yung angular internal friction, which is ito yun, no? Yung theta. Binigyan tayo ng normal stress tsaka shear stress. Okay, di ba alam naman natin na yung normal stress siya yung along x, di ba? So, ito yung ating normal stress. Ito yung ating shear stress yung vertical. So, ito lang, ano? Ito yung ating shear stress and ito yung ating normal stress. Okay, so, kung mapapansin natin, di ba? Tangent theta lang, no? Di ba? Ayun, no? Tangent theta, yun yung angle of internal friction natin. So, madali lang siya. 4,200 over 6,300. Di ba? Ayun lang. Ito kasi given shear stress ko, 4,200. Ito, normal stress, 6,300. So, tangent, opposite over adjacent lang. So, makuha natin yung angle of internal friction, arctan ng 4,200 over 6,300. Okay, so that is, input lang natin yan sa calcu. Okay, that's 33.69. Yeah, 69. Okay na yun. Okay, ito na ang answer natin sa number 1. 33.69 degrees. Next, compute the angle of the failure plane. Okay, so para makuha may angle of failure plane, ganito lang siya. Theta is equal to 45 plus theta over angle of internal friction. Okay? So we have here theta is equal to 45 plus 33.69 over 2 is equal to, okay, so ito 61.85 degree. Okay, yung derivation nitong formula na to, pwede nyo lang tignan siya sa book, no? Yung mga geotech book. Kasi medyo mahaba yung ano to, yung derivation, no? Pag derive natin. Next is yung maximum principal stress. Okay. The maximum principal stress is from this point, no? Ito yan, no? Ito yung max natin. Okay. So now we have here, binigyan yung normal stress natin, di ba? Plus R, no? Kaya lang, ito lang yung R dyan. I-add pa natin itong part. Sabihin natin X to. Okay, from this one hanggang dyan. Kasi ito lang yung R. Tama? So, paano nyo makuha? So, simpleng ano lang naman, trigo ka na lang, no? That is, di ba ito? Kasi ito, same lang siya dito, no? Ito yung property niyan. Okay, so meron tayo ditong right triangle. Tama, ito yung nakuha natin ng angle of internal friction. Ito yung shear stress. Ito yung R natin. Ito yung X. So, para makuha natin yung X, sin theta lang. Sin ng 33.69 is equal to X over R. Wala pa pala tayong R, no? Yan. Yung isa, cosine ng 33.69 degrees is equal to yung shear stress natin na 4,200 over R. Ito, makuha natin yung R dito. That is ilan yan? Okay, shift solve mo na lang uli. Makukuha mo dyan is 5,047.77 PSI. Tapos, ito na R natin. Substitute mo na lang dito para makuha natin yung X. No? Okay, so wait lang. Copy ko lang siya dito sa baba. Yan, no? Copy, and substitute na lang natin yan para makuha natin yung X. So, X is equal to sin 33.69 is equal to X over R. Yan. So, makuha natin yung X na 2799.99 PSI. Okay. Now, paano mo makuha yung maximum principal stress? Ito yun. Yung given na 6,300 na normal stress plus X plus R. No? Ayan, base na sa ating diagram. So, we have here for number 3 problem, maximum principal stress that is equal to dun sa yung given na normal stress plus X plus R.
So we have 6,300 plus 2,799.99 plus yung R natin na, nakuha natin na R na, ay ito pala, 5,047.77 PSI. Okay, so ito na yung ating maximum principal stress. So 300, 2,799.99 plus 5,047.77. 14,147.76 PSI. Ito na ating sagot sa ating we have the pangatlo. So, ganun lang siya, no? Okay, so kapag consolidated drained shear test, ganito lang, tandaan nyo lang itong ganitong diagram. No? Okay, so tutuloy pa nito sa susunod. Thank you.